Bago tayo magsimula mga tropa, ako nga pala si Sai TV para sa mga hindi nakakakilala sa akin. At etong channel na to, dito ko ina-upload yung mga trip kong tikman na mga liquor or kahit na anong gusto kong tikman. At ngayon, ang titikman natin, etong Guinness Foreign Extra Stout. At to be honest mga tropa, hindi pa ako nakakatikim ng stout. At first time ko din nakatikim ng dark beer or yung kulay itim na beer. Netong nakaraan lang na vlog natin, tinikman ko yung San Miguel beer at nakikita nyo dyan sa screen natin na yan. Eto na yung pangalawang beer na itim na titikman natin at unang-unang stout. Syempre, bibihira tayong tumikim ng alam mo yung dark beer or yung itim na beer. Syempre, usually natin na iniinom Red Horse, San Miglite, Pale Pilsen. Ayan yung mga alam mo yung brown or gold yung kulay, di ba? So, without further ado, tikman na natin to. At bago natin tikman pala, eto yung pulutan natin ngayon. Eto yung tinatawag na butchiron. At napakasarap niyan. Makakabili lang kayo niyan sa mga kalsada-kalsada, yung mga merong pedicab. Talagang sinasabi ko sa inyo, napakasarap niyan. Sa mga magtatanong kung saan ko to nabili, usually kasi namamalengke ako or bumibili ako sa supermarket ng kahit na ano. Dito sa amin, merong malapit na supermarket, Shopwise, and nakita ko to naka-display. Kaya naman tinesting natin, kaya ito yung ating titikman for today's video. So buksan na natin siya. Hindi talaga ako marunong magbukas ng ganitong mga beer kung wala akong gagamitin na pangtungkab. Oh. At syempre kahit papano medyo natututo na tayo sa mga pagsasalin-salin. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano talaga yung tamang tipong pagsasalin ng mga beer. Kailangan talaga i-slant mo siya and medyo bubula siya ng ganyan. Medyo mabula siya, parang ayan yung tinatawag na parang creamy foam, mga ganyan mga tropa, no? Nakikita nyo napakataas nung head niya. Yung bula na yan, syempre kahit papano dumadami na yung experience natin. Ito yung tinatawag na head. Para siyang kape na, alam mo yung Coke, di ba? Kagaya nga nung ininom natin previously, yung San Miguel beer na chocolate dark lager. Kung hindi ako nagkakamali, yun yung last time na gumawa tayo ng video. Yun yung last na ininom natin at lasa lang siyang parang alam mo yung champurado, yung kokwa, lasang ganun. And hopefully etong stout na titikman natin ngayon ay hindi siya lasang ganun. Medyo marami pa siyang laman. Isalin pa natin siya kapag medyo alam mo yung nag-stay na siya. And aantayin ko lang siguro na mag-settle siya, siguro mga 30 seconds bago natin siya tikman para goods na goods. Ayun yung mga nakikita ko kung paano talaga titikman etong mga ganitong klaseng beer. Sa lahat ng mga craft beer or kahit anong beer, may mga kanya-kanyang tamang pagsalin para alam mo yung makuha mo talaga yung napakasarap na lasa. Pero syempre as normal na Pilipino or ordinary guy, parang para sa atin wala naman yon. Pero syempre for the experience, sinusunod pa rin natin. So sa tingin ko nagsettle na siya or eto na yung parang pinaka final talaga niya na alam mo yung form, 'di ba? Medyo mapomy talaga siya. Sa amoy mga tropa, para siyang alam mo yung beer na kape. Andun yung aroma nung kape. To be honest talaga, first time ko talagang iinom neto and alam mo yung medyo na-excite ako na kinakabahan. Nandun talaga yung pagkakape niya or yung parang roasted feeling. Tikman na natin, unang tikim. Grabe, konti lang itinikman ko and medyo natuwa ako, napangiti talaga ako. Wait lang, isa pa. Medyo dadamihan ko yung shot. Mga tropa, sa tingin ko yung ating previous na iniinom na Ichiban, sa tingin ko medyo meron ng makakatalo. Sa tingin ko parang eto na yung magiging go-to beer ko. Alam mo yung complex yung lasa niya. Kumbaga parang alam mo yung sa isang pag-inom mo, parang napakarami mong may experience na lasa. Nandun yung lasa ng pagkatamis. Siguro kung bibilangin natin or kung re-rate natin yung pagkatamis niya, siguro mga 3. Nasa 3 yung pagkatamis niya. And nandun talaga yung parang lasang kape. To be honest, bakit ako medyo napangiti nung ininom ko siya? Panatik ako ng mga kape kahit papano. Tipong alam mo yung
medyo naboboard ka, inom ka ng kape, yung pagka medyo nagkakaedad-edad ka na or andito ka na sa linyahan ng mga 28, 30, may hilig ka na sa kape. Yung parang to keep you awake, yung tipong stay na gising ka dyan, kaya mapapakape ka, at yung tipong iinom ka ng mga iced coffee, nandun yung sipa ng kape. Interesting yung lasa niya. Para sa akin, napaka-complex nung lasa niya. Lasa siyang kape na matamis na, alam mo yung, nandun yung shape ng pagkabir niya. Nakakatuwa. So, i-boost na natin yung natitira. Ang nakikita ko lang na medyo downside nito, medyo may pagkamahal siya. Kung hindi ako nagkakamali, parang nabili ko siya ng 120 pa. And yung Ichiban na favorite ko, medyo ganun din yung linyahan, parang nasa 100 peso din. Pero sa tingin ko, napatungan na si Ichiban. Parang eto na yung number 1 para sa akin, Guinness Foreign Stout. Pero syempre, for the full experience, iti-take natin yung dalawang bote na yan. And sabi ko nga, nandun yung lasang kape na matamis, na beerish, ganon. Alam mo yung uminom ka ng kape na, alam mo yung mapait pero matamis, ganon. Malalasahan mo yung pagka-creaminess niya. Medyo foamy lang talaga siya. Kung tatanungin nyo ako kung kayang-kaya siyang i-straight, kayang-kaya mo siyang i-straight. Alam mo yung pumipigil sa akin na i-straight siya? Yung lasa. Yung lasa na ayaw mong parang ma-intake kagad. Yung tipong gusto mong inumin yung napakasarap na bagay na dahan-dahanin mo. Ganon yung masasabi ko. As a first time drinker ng stout, Guinness Foreign Extra Stout, hindi ako nabigo, natinikman ko to. Nakalagay dito, no, Dublin, Ireland. So, imported pa to from Ireland. Dito sa bote niya, nakalagay yung nutrition information niya. Ilalagay ko na lang sa screen para kitang-kita nyo at hindi ko na babanggitin. At babanggitin ko na lang yung kanyang alcohol by volume na 6.8%, and etong bote na to or etong can ay 330 ml. 120 pesos ko talaga siya nabili or 110, nandun naglalaro, hindi ko na masyado maalala. And nakalagay dito, don't drink and drive, may logo at bawal sa buntis. At syempre, sa mga makakapanood na medyo bata-bata pa dyan, na mga underage pa talaga, wag kayong iinom muna ng mga ganitong alak. Syempre, siguro yung nagbibigay sa kanya ng parang lasang kape talaga yung roasted barley niya. And wala naman akong kahit papano na alam dyan sa paggawa-gawa ng beer. And hopefully, sooner or later, maagawa tayo siguro ng sarili natin na beer. Napakaraming nagbablog din or napakaraming ganito rin yung content. At shoutout natin si Clueless Bartender. Ang mga trip niya, yung mga craft beer. Soon, titikman din natin yan. May mga nilalatag lang ako na project. Kasi ako mga tropa, kaya hindi ko muna tinitikman yung mga craft beer. Syempre, as a, alam mo yung normal na manginginom, parang mas na-excite ako dun sa mga parang bago sa mga paningin ko, yung mga tipong imported. Syempre, dati, nung medyo high school or college, yung tipong iinom kayo, gusto kong matikman to, gusto ko tong matikman. Syempre, dito sa Pilipinas, medyo hindi pa malakas yung craft beer kasi, alam mo na, napakahirap din ng mga materials. Pero kahit pa paano ngayon, lumalakas-lakas na yung craft beer. Kaya soon, titikman natin yan. Gagawa tayo ng series. At mabalik tayo dito. Nagustuhan ko sa kanya yung unang dalawang shot ko. Nandun na. Naramdaman ko nang, alam mo yung gusto kong maramdaman yung alcohol shit niya. Ganun talaga mga tropa. Ito yung mga gusto kong mga beer. Alam mo yung drinkable siya. Yung tipong wag kang mai-intimidate sa kulay itim niya. Masarap siya. Siguro kung i-rate ko siya ng 1 to 5, hindi ko maalala kung ano yung rate natin sa Ichiban. Siguro masasabi ko to na nasa 4.7 or 4.8, mga ganyan. Parang hindi ko pa masyado kinita yung perfect na beer talaga, as in yung 5/5, hindi ko pa masyado nakikita. Pero napakataas ng rating neto para sa akin. Ito na yung number 1. Sa tingin ko, isa pa lang neto or dalawa, medyo sapul ka na. Ang pinaka nagugustuhan ko sa kanya na lasa, yung lasa niya talaga na kape. Para kang umiinom na kape na beer. Try nyo rin to. Susubukan kong maghanap ng link sa Lazada or sa Shopee para matikman nyo. Eto, nakikita nyo naman or pumunta kayo sa mga pinakamalapit na supermarket or 7-Eleven.
Guinness Foreign Extra Stout. Medyo complex yung lasa niya kasi napakarami mong flavor na malalasahan. And to be honest, ayun pa lang yung mga flavor na kaya kong ipaliwanag sa inyo. Yung lasa siyang kape, matamis, and mararamdaman mo yung pagka-creaminess niya. Tikman natin itong Butcheron. And to be honest, kanina ko pa siya tinitira. Napakadami niyan na binili ko. At eto na lang yung natitira. Etong Butcheron mga tropa, 100 lang siya sa kalsada or pwede kang makabili ng 10 pesos or 20 pesos. Street food siya, local street food dito sa Pilipinas. Napakasarap. Tignan mo, painggan nyo, napakalutong. Masasabi ko mga tropa, parang eto na yung pinaka-perfect na vlog na ginawa ko. Napakasarap ng pulutan ko and napakasarap ng inumin. Sobrang, alam mo yun, nagmi-mix talaga siya, nagbi-blend siya sa isa't isa. Sobrang solid. Butcheron plus Guinness Foreign Extra Stout. Etong Guinness na brand, napakarami niyang style na beer. Hindi lang etong Foreign Extra Stout. Meron din pa siyang mga dark lager or meron pa siyang mga lager na type and meron pa siyang parang draught, parang mga ganun. Napakarami kasing style ng mga beer. Akala ko normal na beer yung, alam mo yung red horse lang yung galawan. Meron din palang mga agaya nito, mga itim-itim. And yung iba talagang flavor pa. Meron pang flavor na bacon and hopefully matikman natin yan soon. Yung mga craft beer. Pero sa ngayon, uubusin ko muna yung mga, alam mo yun, ang dami kong stock ng alak dyan sa rep natin. Medyo, alam mo yun, hindi ko pa kasi masyado napipil na mag-vlogs. So sa ngayon, eto yung pinaka, alam mo yung naramdaman ko talaga na today na kailangan ko tong inumin. Napakasarap mga tropa. Hindi ako na-failed na ininom ko to or binili ko tong Guinness. Although medyo may kamahalan siya, pero worthy every penny. Sana matry nyo rin to. So cheers mga tropa. Dito na natin to tatapusin mga tropa. Medyo nag-i-enjoy ako. Wala na akong masabi. Ayun lang talaga yung pinakalasang kaya kong ma-explain sa inyo. Sobrang complex ng lasa niya. Napakarami ko pang alam yung pwedeng ma-spit pero hindi ko alam kung paano ka siya ma-explain Yung pagka-bitterness niya or yung pagka-pait niya, hindi siya mapait na to the point na alam mo yung sobrang pait ng beer. Yung kagaya ng mga IPA or yung mga previous natin na tinikman. Kung hindi ako nagkakamali, yung pait na natikman ko etong Pilsner Urquell at tinitignan ko pa dito sa aking in-upload, talagang napakapait nun, hindi siya ganung level, napakasarap niya. Siguro yung bitterness level niya 1.5/5 para sa akin. Syempre magkakaiba naman tayo ng panglasa. At kung tatanungin nyo naman ako kung medyo nagba-backfire ba yung kanyang lasa, wait lang, konting recap lang tayo. Hindi nagba-backfire mga tropa yung kanyang lasa. To be honest mga tropa, para sa akin napaka-goods nung exit niya. Kumbaga parang yung dry down niya goods na. Pero syempre kahit papano naiiwan yung kick or yung lasa nung pagka-kape niya. Ayun lang yung gusto kong i-explain. 6.8 goods ka na. So like, share, and subscribe. Bye-bye. Cheers mga tropa. Tikman natin sa bawat shot sa hanggat sa kaya natin. Mga bote at baso, puno ng alak. Walang susuko, basta't lahat malakas. Tikman natin lahat yan. Hanggang sa magdilim na di pa rin bitawan. Sige ituloy lang, huwag ang panghinaan. Sa bawat tagay, sa pagsanda.